So, ayun, hello mga beshi! Welcome back to my channel. So, ayun, vlogger yarn. So, for today's kwentuhan muna tayo. Kasi grabe, ang dami po, madami pong nagtatanong paano ako nakapunta dito sa UAE. So, ito na nga, kwento ko sa inyo lahat. From Taiwan Dreams to UAE Destiny. So, yun. So, ikukwento ko sa inyo paano ako nakapunta dito. To be honest, I was really planning to go to Taiwan. That was around February 2018. So, kumuha ako ng passport. As in, ready na talaga akong mag-apply doon. Then, one day, nakita ko yung Facebook post ng friend ng ex-fiancé ko. Yes, best. Ex. Okay, di ka nagkakamali ng narinig. So, yung company nila dito sa UAE, naghahanap daw ng Filipina employee. So, ayun, ang ginawa ko, I messaged her, inas ko lahat ng details, and I submitted my CV. So, sobrang thankful ako. Kasi the company owner covered the ticket and visa expenses. Wow. So, nagpa-medical pa ako that time just to be sure, syempre, no? And after a while, na-approve ang visa ko. Pero, of course, hindi siya ganun kadali. Hindi lang ganun kadali yon. I had to wait and I also asked support from my auntie and uncle na nandito na sa UAE. So, grabe, mixed emotions ako that time. Excited kasi may bagong opportunity. Pero, alam mo yun, nalulungkot din ako kasi iiwan ko yung family ko sa Pilipinas. So, ayun, ano na tayo, pass fast forward. So, finally, ito na yun na yung flight ko is May 2, 2018. Yun yung flight day. So, but may plot twist nung time na yon. Na-hold ako sa immigration for 3 hours dahil daw sa ticket details. So, ang tagal bago na ayos. Grabe yung kaba ko that time. Kasi, alam mo yon, you were expecting na alis ka, ganyan. And then, bigla kang hold. And then, iisip mo. Dami na po papasok nun sa isip ko actually. So, ayun. Fast forward na tayo. Pagkalipas ng 3 hours, okay na. Pero, akala ko tapos na yung stress doon. Pero habang nakapila ako for passport stamp, tawag na ng tawag yung airline sa pangalan ko. As in, final call for Miss Honey Grace, ganyan, ganyan. So, ako na lang pala yung inaantay ng airplane. Pero yung kasing flight ko is connecting flight. And yung airline ko is Cathay Pacific. So, connecting flight siya from Philippines to Hong Kong and then 8 hours layovers sa Hong Kong and then from Hong Kong to Dubai. So, yon. So, as in, nag-final call na sila. Final call for Miss Honey Grace, ganyan-ganyan. Tapos talagang nag-pray ako. Sabi ko kay Lord, Lord, kung will mo to, sana hindi ako maiwanan. Then, alam mo yon, ang bilis lang after ko talaga nag-pray nun, may lumapit sa akin na staff at isiningit niya ako sa harap ng pila. And ayun, finally, yon yung passport ko is na-stamp na, nabubulol ako. So, pero, hindi pa natatapos doon. Hindi pa tapos doon. Malayo pa yung boarding gate ko kung saan ako sasakay ng airplane. Kaya yung ginawa ko para makaabot ako doon, tinanggal ko talaga yung sapatos ko tapos tumakbo talaga ako. Eto pa, hindi pa natapos doon kasi, syempre 'di ba, pagkatapos mo sa immigration, dadaan ka sa scanner. Tatanggalin mo yung hikaw mo, tatanggalin mo yung singsing, yung kwintas, yung belt, ganyan, yung mga gamit mo, iwan mo sa tray. Naiwan ko best yung passport ko. Yun pa talaga yung may iwanan ko. Di ko na lang iniwan yung hikaw. Naiwan pa talaga yung passport. So, buti na lang, yung guard, hinabol ako. Grabe, para akong talagang takbo talaga ako that time. Tapos akala ko, hinahabol ako ng guard kasi dahil nga nakatapok ako, ganito, or may ginawa ako. Syempre, tumatakbo ako madaling-madali. Yung pala,
hinahabol niya ako kasi yung passport ko nasa kanya, naiwan ko. So, ayun, fast forward, nakarating ako, nakaabot ako dun sa boarding gate. Pagdating ko sa plane, halos nakatingin sila lahat sa akin. Tapos talagang pawis na pawis ako, hawak ko yung shoes ko, yung nakakahiya. Nahihiya ako that time kasi nakatingin sila, kasi ako na nga lang yung inaantay, ako na lang yung pinipage that time. Tapos, pawis nga ako, bit-bit ko yung shoes, hingal na hingal, ganun, nung pag-akyat talaga sa airplane. At yung pinaka nakakahiyang experience ko sa airplane is, di ko alam ilagay yung seatbelt. So, ang ginawa ko, dahil hindi ko siya alam ilagay, taong bundok yarn, pinatong ko na lang siya sa lap ko. So, ang isip ko, baka hindi naman nila i-check yon. So, pinatong ko lang siya na kunwaring nakalagay na. Pero, chine-check pala yun ng flight attendant. So, nung ginanon niya, chinek niya, hindi pa nakalagay. So, siguro na ano niya na hindi ko alam ilagay, first timer. So, siya na yung nag-ayos for me. So, and natawa na lang siya. So, ayan guys, that's how I got here sa UAE. So, full of delays, kaba, pero in the end, it all work out, 'di ba? So, syempre meron tayong natutunan dito, 'di ba? We have a lesson learned. Pero 'di ba no, grabe, looking back, sobrang nakakahiya and nakakatawa talaga yung experience. Pero one thing I realized, if it is for you, it will happen. Even if may aberya or delay man yan. If it is God's will, doors will open. Kaya kung ikaw, may plano ka rin mag-abroad, go lang. Prepare, pray, and trust the process. Lagi mong tatandaan yan. Prepare, 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 pray, and trust the process. Hindi siya madali, pero worth it siya, guys. So, yun guys. Thank you for watching. If nagustuhan niyo tong kwento ko, don't forget to like, comment, share, and let me know sa baba if may gusto kayong i-share na travel or immigration story din. And kung meron din kayong mga funny travel story yan na nangyari sa inyo, let's share in the comments. So, bye for now. Love you all.